Welcome back. Dito tayo sa napakagandang lugar na hindi nyo malalaman kung saan. Yes! So, ang topic kong gusto share sa inyo is about sa mga paboritong topic ng mga low-bat. Mga taong walang gana, may problema. Ano ba tong topic na to? Which is yung topic na self-pity. Yan. Alam nyo ba, kung na-experience mo na yung feeling na wala kang laban, wala kang walang mangyayari sa'yo, yung parang ginawa mo na lahat pero wala pa din. Ang tawag dyan, self-pity. Hindi po maganda yan kasi pagiging self-pity is para po yung lason sa mga pangarap. Paano ka nasabi yan? Ang isang tao na nagsa-self-pity, usually, meron siyang problem, tapos yung problem niya, dadamdamin niya, tapos din niya nakakausapin yung mga tao na involved na pwede makatulong sa kanya. Kasi usually, nagdwell lang siya dun sa problem. Kaya I highly suggest na instead na mag self-pity ka, make sure na kausapin mo yung mga taong pwede makatulong sa'yo. Typical na tao na sa self-pity ganito, yung may problem ako, hindi ko nang sasabihin sa kanila, hindi ko kailangan ng tulong, kawawa naman ako, hanggang dito na lang yata ako, diba? Hindi ko ma-achieve mga dreams ko, diba? Kawawa ako forever, mga ganyan. Ayun ang mga tao nagsa-self-pity. Alam mo ba, lahat ng tao pwede yumaman, pwede ka mag-succeed, pwede ma-achieve lahat ng dreams mo, as long as na nakatingin ka lagi sa future. Kasi kapag nakatingin ka sa self-pity, nakaramdam mo nakatingin ka sa past. So, anong nangyayari? Lalo ka lang bumababa sa buhay mo. Kaya lagi ko sinasabi nga na kung gusto mo mag-succeed, dapat positive ka. And if ever makaramdam ka ng frustration or setbacks, part lang yun, and then ituloy-tuloy mo pa rin yung ginagawa mo. Kasi self-pity, guys, lesson yan. Siguro naka-experience ka rin ng heartache, frustration, or demotivation, tapos nagkulong ka lang sa loob ng bahay. Self-pity tawag doon. Kung sana na-solve na ng self-pity lahat ng problem sa mga tao, sana masasaya na lahat ng tao, pero hindi. Example ng self-pity, yung venting out ng problems mo na wala ka naman plan, nabigyan siya ng solusyon. Gusto mo lang ikwento. Okay, maraming ganun, nagkakwento lang dahil yung victim story niya, usually, for example, yung mga napabasted, paulit-ulit lang kinikwento yan. May problem sa family, paulit-ulit lang kinikwento. May problem sa pera, paulit-ulit lang kinikwento. Okay lang na may kwento kung meron kang planong solusyonan. Pero kung wala ka naman planong solusyonan, huwag ko na ikwento. Sarilihin mo na lang. Tawag dyan self-pity. Diba? O kaya yung mga tipong 2 years, 3 years na hindi ka pa rin yumayaman, tapos sinasabi mo sa sarili mo, nako, baka hindi para sa akin to. Dito to yun. Lahat ng bagay para sa'yo. If you make it so. Dahil nga lagi nila sinasabi, diba, na if it's meant to be, it's up to me. And naniniwala naman ako na si God pinoprovidean tayo. Pinovidean ka ni God na opportunity. Pagbutihan mo lang. Okay? If ever magse-self-pity ka, ang gawin mo na lang, lumabas ka na lang, mag-party ka na lang kasama mga friends mo, mamasyal, di ba? Or, alam mo yun, maglibot ka, enjoy mo yung buhay mo, instead na mag-self-pity ka. Okay? Ang gawin mo lang, focus ka sa pangarap mo. If meron ka mga kilala magse-self-pity, hindi kasi maganda yan nakakababa ng dreams, nakakababa ng pangarap, and madalas walang production ng mga tao nagsi-self-pity. So, never ever do that. Focus on your dreams. Talk about your dreams. Talk about your plans. If ever na pag-uusapan mo yung problem mo, nagsi-self-pity ka, make sure na hanapan mo siya ng solusyon. Kasi yung mga iba, pag nagkwento ng problem, naghahanap po sila ng kakampi na pareho rin ang problem nila para makarelate, and okay lang din naman makarelate as long as hanapan yung solusyon. Pero kung walang solusyon, huwag yun na pagkwentuhan. Okay? Never ever ka magsa-self-pity. Always focus on your dreams. Always focus sa gusto mo mangyari. Part ng pag-network ang frustrations, part ng pag-network ang mga bagay na minsan hindi mo inakala pero nangyayari. Just have na magtuloy-tuloy ka doon. Then, pag na-get over mo yun, went beyond that, magsasucceed ka. So, that's it. Remember to like and subscribe
sa channel na to and share sa mga taong sa tingin mo matutulungan. And that's it. This is Beyond Networking, Marco Malyari. Bye.